Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Sabado. Habang lumilipas ang araw, patuloy na lumalakas ang bagyo na minomonitor natin. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at galaw nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang ridge ng high pressure area or HPA ang patuloy na umaabot sa Northern Luzon. Kapag may ganito ang pattern, karaniwan nitong sinusuportahan ang mas mainit at mas stable na lagay ng panahon sa maraming lugar, lalo na sa unang bahagi ng maghapon. Pero mahalagang tandaan na kahit may impluensya ang HPA, hindi ibig sabihin nito na tuloy-tuloy na ang maaraw na kondisyon at wala ng tsansa ng pag-ulan. At ngayong araw, ang tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy na lumalakas. Ito ay merong international name na Sinlaku at nakita sa layong 2,730 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at ang bugso nito ay umaabot sa 105 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ang galaw nito ay halos stationary or halos hindi gumagalaw. Mahalaga ang bahaging ito dahil kahit malayo pa ang sistema sa bansa, malinaw na hindi na lang ito isang mahinang disturbance. Isa na itong ganap na tropical storm. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang pangkalahatang tema ng lagay ng panahon ay pabago-bago. May mga oras na maaliwalas ang kalangitan at tila panatag ang panahon, pero sa tanghali hanggang hapon, lalo na kapag mas umiigting ang init, tumataas din ang tsansa ng thunderstorm. Hindi ito nangangahulugang maliit na bagay lang ang ulan o hindi na dapat paghandaan. Ang ibig lamang sabihin nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging epekto ng pag-ulan sa bawat lugar. May mga lugar na mananatiling tuyo at mainit sa buong maghapon, habang may ibang lugar naman na pwedeng makaranas ng malakas na buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling oras. Sa Metro Manila, ito yung mga araw na madaling makapanlin lang. Maaaring sa umaga ay maayos ang sikat ng araw at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Pero pagdating ng hapon, lalo na kapag mas ramdam ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng biglang kumapal ang ulap at magkaroon ng thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, rider, estudyante, empleyado at sa lahat ng may lakad sa labas, mas mabuting huwag kalimutan ang pagdadala ng payong o kapote. Kahit hindi ito malawakang sama ng panahon, sapat pa rin ang isang severe thunderstorm para magdulot ng pansamantalang pagbaha sa mabababang lugar. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil localized thunderstorms ang sanhi ng posibleng ulan, pwedeng magkaiba ang maranasan kahit sa magkalapit na lugar lamang. May bayan na mananatiling mainit at tuyo, habang ang katabing lugar ay pwedeng magkaroon ng biglaang buhos. Kaya hindi sapat na umasa lang sa nakikitang lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog kanluran. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Sa Visayas naman, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan, habang sa Mindanao ay mula sa hilagang silangan hanggang hilaga. Sa pangkalahatan, slight to moderate ang kondisyon ng mga karagatan sa iba't ibang bahagi ng bansa na may taas din ng alon na umaabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin wala namang indikasyon ng napakagulong dagat pero hindi pa rin ito sapat na dahilan para maging kampante ang mga gumagamit ng maliliit na bangka. Kapag may thunderstorm na mabuo sa malapit o biglang magbago ang ulap at hangin, pwede pa ring maging masama ang aktual na kondisyon sa dagat kahit hindi naman ganon kataas ang alon base sa pangkalahatang forecast. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 24.9 degrees Celsius at naitala ito alas 6 ng umaga.
Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 34.8 degrees Celsius alas 3 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na gaanong malamig ang simula ng araw at habang tumatagal ay malinaw na umiinit ng husto ang paligid. Ang minimum relative humidity naman ay 44% at naitala alas 3 ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 84% alas 5 ng umaga. Kapag pinagsama ang ganitong antas ng init at halumigmig, mas mabigat sa pakiramdam ang panahon, lalo na sa tanghali hanggang hapon, at mas mabilis ding mapagod ang katawan kahit sa karaniwang gawain lamang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update na inilabas ng PAGASA. Para sa Week 1 mula ngayong araw hanggang April 15, malinaw na gaya ng naunang forecast, ang isang TC-like vortex sa loob ng PMD ay tuluyan nang na-develop bilang isang tropical cyclone. Ipinapakita ng model forecasts na ang tropical cyclone na ito na karaniwang kikilos ng pahilagang kanluran sa eastern boundaries ng TCID at TCAD. Sa Week 1, ibig sabihin, sa unang yugto ng forecast period, mas nakikita ang sistemang nananatili pa sa silangang bahagi habang patuloy ang galaw nito sa direksyong pahilagang kanluran. Mahalaga ito dahil tumutugma ito sa ideya na ang sistemang kasalukuyang nasa labas ng PAR ay hindi lang basta mabubuo pa lamang, kundi isa ng ganap na tropical cyclone na kasalukuyang kailangang bantayan habang unti-unti itong kumikilos papalapit sa mas malapit na monitoring areas. Pagdating naman sa Week 2, mula April 16 hanggang April 22, mas lumilinaw ang posibleng galaw ng sistema. Ayon sa datos, ang tropical cyclone ay magpapatuloy sa pagkilos pahilagang kanluran at daraan sa loob ng northeastern portion ng PAR bago ito muling kumurbang pahilagang silangan patungo sa southern coast ng Japan sa Week 2. Ito ang mahalagang bahagi ng update dahil malinaw na may posibilidad itong makapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility bago tuluyang mag-recurve paalis. Meaning, habang hindi pa ito direktang nakikitang tatama sa kalupaan sa ngayon, sapat na ang inaasahang pagdaan sa loob ng northeastern portion ng PAR para seryosong bantayan ang magiging epekto nito sa lagay ng panahon sa bansa, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon at sa mga kalapit na karagatan. Habang ito ay lumalapit, malinaw din na patuloy itong mag-i-intensify at posibleng umabot sa typhoon category o mas mataas pa. Dagdag pa rito, may binabanggit ayon sa mga eksperto na maaari pa itong maging isang super typhoon. Napakahalagang detalye nito dahil kapag ang isang tropical cyclone ay inaasahang magiging ganito kalakas, mas malawak ang saklaw ng posibleng impluensya nito sa lagay ng panahon kahit hindi pa man ito direktang tumatama sa kalupaan. Ang isang malaking sistema na nasa ganitong lakas ay pwedeng magpabago sa daloy ng hangin, magdala ng mas maraming moisture at makaapekto sa iba pang weather systems na umiiral sa bansa. Kaya kahit wala pang malinaw na landfall signal sa kasalukuyan, hindi dapat ipagwalang bahala ang posibleng epekto nito sa kabuuang weather pattern. Mahalaga ring idiin na sa ngayon, hindi pa ito nakikitang magla-landfall sa kalupaan. Ayon sa mga forecast ay mas nakikitang kikilos ito sa paraang magdadala rito sa loob ng northeastern portion ng PAR bago lumiko paalis. Pero mahalaga ring tandaan na dahil may kalayuan pa ang nasabing bagyo, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Pwedeng mag-iba ang track, pwedeng bumilis o maging mabagal ang pagkilos, at pwede ring magbago ang eksaktong layo nito sa kalupaan habang nadaragdagan ng bagong datos sa mga susunod na araw.